Ito na yata ang isa sa pinaka nababasa kong tanong sa social media. Dok, bakit late lagi kayong mga doktor? Napaka-unprofessional daw, wala daw respeto sa oras ng mga pasyente at nasasayang ang oras nila kakapunta sa doktor. Parang never na nangyari na nagpa-check up ang isang pasyente at dumating on time yung doktor niya. Kadalasan yan 10 a.m. yung appointment at 12 p.m. or minsan 2 p.m. pa dumadating yung doktor niya. Actually, sabi nga sa isang tweet, sabi ni Miss Core, mapapublic o mapaprivate, laging late ang mga doktor. Ano? Kasi galing ba sa ibang clinics? Kasi nag-rounds pa sa ospital? Pare-pareho lang naman tayong kumakayod sa buhay. Bakit sa tingin nyo mas precious ang oras nyo kesa sa oras ng mga pasyenteng pinaghihintay ninyo? Ayoko rin naman sumbatan yung mga doctors natin at sabihin hindi nila pinapahalagaan yung mga oras ng pasyente nila. Siyempre ako, doktor ako. Of course, hindi po yan totoo. Pero sa kabilang banda, alam naman natin na napakahalaga po ng oras ng mga pasyente at talagang maraming oras ang nasasayang kakahintay. So sa video na to, alamin natin kung ano nga ba ang totoong dahilan kung bakit late ang mga doktor at ano yung mga pwedeng solusyon para mabawasan yung mga gantong senaryo. Pero bago tayo magsimula, subaybayan natin ang storya ni Doc A. Kadalasan nagsisimula ang araw ni Doc A ng alas 4 or alas 5 ng madaling araw. Magbabasa ng mga text galing sa mga nurses. Makaka-receive siya ng tawag. Hello? Yes, ma'am. Stable naman po nung nag-off duty ako kagabi. Opo. Si patient Andrew, oo. Ang taas BP ngayon? Ay, ako, sige po. Daanan ko na lang mamaya. Patient Valdez, opo. Ang taas sugar? Oh, sige, adjust ko yung drip niya. I-order ako na lang ng mga bago. Oo, punta na ako dyan. Sige. Ay. At kahit kulang pa ang tulog ay kailangan na niyang pumunta ng ospital. Let's go! Yes, ma'am. Opo, tapusin niyo po ito. 1 week to, dapat mag-follow up po kayo. Okay? Papakinggan ko yung likod mo, ha. Nag-i-improve po. Very good. Ilan patients ngayon expected natin? Nasa 500. Kaya? Mga clinic pa ako mamaya, pero sige. Simulan natin. Ito na yun, diba? Tara. Dok, teka. Ba't ganyan? Bakit napakagulo sa ospital? Wala bang ibang doktor na nandyan? Bakit gulong-gulo si Doc A? Baka nagtataka po kayo kung bakit halos palengke itong ospital na to. Pero ito po ang realidad. At dyan na nga papasok ang unang rason kung bakit late lagi ang mga doktor. At yun ay dahil kulang ang mga doktor dito sa bansa natin. Actually, ito po according sa WHO, ang recommendation nila ng doctors to patient ratio. Ibig sabihin, ito yung bilang ng mga pasyente na nakadek sa isang pirasong doktor. So sabi po ng WHO, dapat 1:10,000. Yan po yung doctors to patient ratio. Ibig sabihin, ako nag-iisang doktor ako, ang nakadek sa akin or yung naka-assign sa akin dapat ay up to 10,000, yun yung maximum. Pero dito po sa Pilipinas, ang doctors to patient ratio natin ay 1:25,000. So sa bawat isang doktor, 25,000 na pasyente po yung kailangan niyang tingnan. Ilan po sa mga kadahilanan kaya nangyayari yan ay of course yung tinatawag nating brain drain. Ito yung mas pinapaboran ng mga Pilipinong healthcare worker na magtrabaho sa ibang bansa instead na maging doktor dito sa bansa natin. Pangalawa, napakamahal po kasi magpaaral ng isang doktor. Bukod sa napakamahal, mahabang proseso din po. Inaabot po yan ng mga 10 to 15 years. Bukod dyan, underpaid din po ang mga doctors natin. Kaya yung iba, hindi na talaga nagpa-practice o kaya naman nag-iibang bansa na. Pero sa kabilang banda, hindi natin pwede baliwalain kung ano yung nararamdaman ng pasyente kapag laging late yung doktor niya. Of course, nakakainis yan, masama pa yung pakiramdam ng pasyente, sayang yung oras niya, at parang nakakabastos. Kagaya na lang ng naramdaman ni patient Andrew.
Si patient Andrew ay masama ang pakiramdam, inuubo na siya ng ilang araw at nag-decide siya magpa-check up. Nagpa-schedule siya ng appointment sa doktor niya at ito yung mga sumunod na nangyari. Opo ma'am, papa-schedule po ako mamaya kay Doc. Mga oras po siya available. 10 a.m. 10 this morning. Sige. Agahan ko na lang po. 10, andyan na po ako. 10. Salamat. sorry. Thank you. Traffic pa naman. Agahan ko punta dun. 10 a.m. naman. Isis po, ito po ba yung pila kay Doc A? Grabe ang haba, ang dami. Ay, anong oras pa tayo nito? Oras na. 11:30 na. Tapos si Doc. Sabi ko, kala ko alas 10. Isang oras mahigit na ako nandito. Alauna na. Mga doktor talaga laging late eh. Lalo akong magkakasakit nito eh. Alam ko pong pamilyar yung ganyang senaryo na talagang bagot na kayo, talagang namumutla na yung mata kakahintay sa doktor at hindi na may paliwanag yung inis na nararamdaman. Ngayon, pag-usapan naman natin yung sumunod na dahilan kung bakit late ang mga doktor. Walang iba, kundi ang traffic. So, after pumunta ni Doc A sa ospital kung saan siya nagra-rounds, nagche-check ng mga pasyente, lilipat na siya ngayon ng kabilang clinic kung saan ka nagpabook. Pero bago siya makarating sa clinic na yon, dadaan muna siya sa kakaibang klaseng digmaan. Ito ang digmaan ng mga sasakyan sa EDSA. So, kahit gaano kaaga umalis si Doc A dun sa isang ospital or galing ka siya sa bahay niya, kung dadaanan naman niya yung parang parking lot na kahabaan ng EDSA, talagang hindi siya makakarating sa oras. Actually, dalawang reason na po yung nabanggit ko dyan. Una, yung traffic. Pangalawa, yung pagtanggap ng maraming racket ng mga doktor. Ibig sabihin, iba't ibang clinic or iba't ibang ospital yung kailangan nila puntahan. So, kahit naiinis na si Doc A and talagang natataranta na dahil sobrang late na siya, lagi niyang ina-update yung kanyang secretary. At dyan na po papasok yung isa sa mga solusyon na pwede natin gawin para hindi tayo mahabang maghintay sa mga doktor natin. Ito yung paghingi ng update sa secretary ng doktor mo. Excuse nga po. Yes po, patient Andrew. Anong oras po? Anong nangyari kay Doc? Ba't 2 oras na po kami naghihintay dito? Wala pa siya. Nag-update po kasi si Doc na malate siya kasi meron daw pong emergency case na kailangan siyang Okay. puntahan. Mga anong oras daw po siya makarating? Siguro mga 30 to 45 minutes andito na po. Sige po. Hintayin ko na lang po. Okay po. Donut, kawawa naman yung pasyente. Maghihintay na naman yata siya ng 2 oras doon. Kung ikaw yun, ano gagawin mo? Ha? Uwi ka na siguro, no? Tutulog ka na lang. Karamihan naman po ng mga doctors na merong clinic, most of them talaga meron po mga secretary na nagjo-duty dyan. And pwede natin sila tanungin or i-text or tawagan para magkaroon tayo ng idea kung anong oras ba talaga makakarating si Doc. Kasi minsan nalilate nga dahil sa traffic or baka nasa kabilang ospital pa or baka may pasyente pang tinitingnan. So kung alam mo na yung oras, tsempohan mo rin. Pwede kang wag muna dumating or wag muna pumunta. At in that way, may iwasan natin yung pamumutla ng mata kakahintay. So, kalmado na si patient Andrew, nakapag-update si Doc A sa kanya at onting minuto na lang daw makakarating na siya sa clinic. Kaso lang, eto na. Dito na papasok yung sunod na rason kung bakit nalilate ang mga doktor. Medical emergencies. Okay na sana eh. Smooth na yung kalsada, dire-diretso na yung takbo ni Doc A. Kaso lang tinawagan siya nung isa na namang ospital at may nag-aagaw buhay nga daw na pasyente. Wala siyang choice kundi mag-U-turn at puntahan yung ospital na yon at dumiretso sa emergency room para i-check at gawing stable yung pasyente at ilayo sa kapahamakan. Patient Andrew. Doc! Ay, finally po. Ay, naku, pasensya ka na ha. Alam ko kanina ka pa naghihintay dito. Opo, matagal kami naghihintay. Ilang oras po kayo naghihintay? 3 oras. Ako, humingi po ako ng pasensya kasi may inattendan nga po akong mga pasyente sa kabilang ospital. Oo nga po, sabi nga po ni secretary niyo. Buti okay na po, na-assess niyo naman po yung mga emergency niyo. Sige, kamusta po kayo? Ano pong nararamdaman niyo?
Opo, Dok. Actually, matagal na tong lagnat ko. Pati nalalamunan. Tapos hindi po ako makapasok sa trabaho eh. Talikod nga po kayo. Sige po. So, sa start ng video na to ay nagbanggit ako ng mga posibleng solusyon sa ganitong klase ng problema. Siyempre, yung mga perfect na solutions talaga dyan, dapat maayos yung doctors to patient ratio, i-adjust ng tama yung sahod ng mga doktor, tanggalin yung traffic, at ayusin yung mga sistema sa ospital. Pero yung mga ganong solutions kasi, medyo malawak yan and hawak po yan ng gobyerno. Pero bilang tayo na pasyente at doctors na nakakanood ng video na to, ano yung mga pwede nating gawin? Unang-una po dyan, transparency. Kapag sinabing transparency, maging tapat tayo sa ating pasyente and i-update natin sila regularly. Sabi nga nila na lahat naman nadadaan sa mabuting usapan. So kung malilate tayo and talagang meron tayong emergency na kailangan attendan, i-update natin yung ating secretary para yung secretary i-update yung pasyente. Next, bilang pasyente naman, actively na manghingi tayo ng update sa doktor natin or sa secretary niya. Para sa ganun, hindi tayo nanghuhula kung darating ba talaga si doc or kung anong oras siya dadating at hindi masasayang yung oras natin. Next, pangunawa. I-extend natin yung ating understanding or pangunawa sa sitwasyon, yung ating pasensya. Sa mga pasyente, alamin natin kung ano ba talaga yung ginagawa ni Doc. Baka naman talaga medyo mas may importante siyang pasyente na kailangan tingnan or baka traffic nga or baka nasa ibang ospital. Of course, hindi naman po yan magpapalit ng walang dahilan. And para kay Doc naman, gumawa po tayo ng paraan na mabawasan or mapigilan yung pagiging late. Kung na-late, ipakita natin yung ating malasakit or unawaan natin yung nararamdaman ng pasyente at iparamdam natin na hindi natin sinasayang or binabaliwala yung oras nila na nilaan para sa'yo. Sa totoo lang, medyo malalim itong topic na to and talagang nagre-require to ng mahaba-habang usapin. So kung meron po kayong mga storya na gustong i-share, kung meron kayong mga solutions na gusto i-suggest, comment nyo po sa baba para mapag-usapan natin. And of course, wala naman po tayong ibang hiling kundi ang mas maayos na healthcare system dito sa ating bansa. So kung nag-benefit ka at nag-enjoy ka sa video na to, please follow my social media pages. Once again, I'm Doc Alvin, signing out. Ay, ako, sige po. Daanan ko na lang mamaya. Kanina pa ako dun eh. Ano daw?